Kung matatandaan niyo po nung sinimula natin ang pag-aaral sa Book of Ezra, we immediately noticed the sovereignty of God sa pagkilos niya sa buhay ng isang hari. At habang kinilos niya itong isang pagan king, the Cyrus, king of Persia, ay siya ay nagbigay ng kautusan para ipatayo ang temple. At so naging opportunity yon para sa bayan ng Israel, even though hindi ganun karami, pero may mga umuwi sila galing from Babylon, at sa pamamagitan nila ay pinasimulan muli ang pagtatayo ng temple. At binabanggit sa chapter 2 about the leaders and the people and the priests and the Levites and the servants who were there. Pero alam din naman natin, sabi natin last time, na kapag ang gawain ng Diyos ay sumusulong at handa na, siyempre, pinrepare ang mga puso ng mga tao para sumamba sa Diyos at handa na sila para maging kabahagi ng gawain. So, of course, may opposition na mangyari. Hindi palaging ganun ka-smooth. And so, there were different oppositions at different times. Opposition under King Darius, at binalikan yung opposition under King Ahasuerus, and the opposition under King Artaxerxes. Now, pagdating natin sa chapter 5, may pagpapatuloy ang gawa ng Diyos, at dito ipapakita ng Diyos na kapag siya ang nangako at siya ang kumilos, hindi pwedeng pigilan ng tao. Diba? He that began a good work in you will perform it. Ang Diyos ang gagawa. So dito, magpapatuloy muli ang paggawa nila sa templo. And so, we've entitled this as the resumption of God's work, ang pagsisimula muli ng gawain ng Diyos. As we go to Ezra chapter 5, you will notice the first two verses. Sabi doon, "Then the prophet Haggai and Zechariah the son of Iddo, prophets, prophesied to the Jews who were in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel who was over them. So Zerubbabel the son of Shealtiel and Jeshua the son of Jozadak rose up and began to build the house of God which is in Jerusalem, and the prophets of God were with them, helping them." Mapapansin nyo gaano kahalaga ang gawain ito sapagkat tinatawag ito na paggawa para sa Diyos. It is the house of God that they'll be building. And so, naturally, dahil gawain ito ng Diyos, they needed guidance from God. Kailangan ang Diyos mismo mangusap sa kanila. So, at this particular time, gumamit ang Diyos na dalawang propeta. You will notice their names are mentioned, the prophets Haggai and Zechariah. At ang magandang mapapansin nyo dyan, they were doing it in the name of God. Paalala to sa atin, di ba? Ano man ang ginagawa natin, we should be able to go back to the real purpose ba't natin ginagawa yan. Kasi pwedeng ma-distract tayo eh. Pero nawa, ibalik tayo ng Panginoon, para saan ba yung ginagawa natin? It should be for God Himself. In the name of our God. Hindi para sa sarili nating ambisyon o sarili nating kapakanan, not for any selfish motives, but again, for the name of our God. Lalo naman kung tayo nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos, di ba? Hindi para tayo ang mapansin eh, pero para madakila ang Diyos na ito na nagbigay ng kanyang mga salita. That was their purpose in declaring the message of God. At ang mensahe ito, actually, tinala ni Haggai sa kanyang aklat in Haggai chapter 1 verses 2 to 10. At sa tagpong iyon, makikita natin bakit mahalaga ang mensahe sapagkat ang mga tao hindi pa handa ang kanilang isip at puso para magtayo ng panambaan o yung bahay para sa Panginoon. In fact, nung binalikan ko yung Haggai chapter 1, sabi nun sa verses 2 to 5, "Thus speaks the Lord of hosts, saying, This people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built. Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses and this temple to lie in ruins? Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways." Alam nila na hindi nila pwedeng tutulan ang gawain ng Diyos.
Dahil gawain to ng Diyos, hindi sila pwedeng magsabing mali yung gawain ng Diyos. Ang kanilang tinutulan ay yung timing, yung kapanahonan. Kaya notice, doon sa binasa natin, 3 beses binanggit yung salitang time. So, napakahalaga nun. Pero, kailangan silang i-rebuke ng Panginoon sapagkat mali daw ang order ng kanilang priorities. Iba ang pinapahalagahan ng mga tao kaysa sa totoong mahalaga para sa Diyos. Ang binabanggit nga ni David Guzik sa kanyang commentary on this section, they were content to let the cause of the Lord suffer at the expense of their comfort. Instead, they should have felt no rest until the work of God was as prosperous as their personal lives and been as willing to sacrifice for the work of God as they were for their personal comfort and luxury. At yun, natural sa tao na isipin siyempre ang kanyang kapakanan, ang kanyang pamilya at pangsariling buhay. At ganun na nangyari sa mga taong ito. Basta sila maayos, kahit yung gawain ng Panginoon hindi, kaya sila na-rebuke ng Panginoon. At ibinalik sa kanilang tanong, sabi nyo hindi pa panahon magtayo, bakit panahon na ba para kayo tumira sa magagandang bahay? Again, there's nothing wrong kapag tayo binibless ng Panginoon to enjoy God's blessings. Pero sana kasama din sa ating isip at puso, hindi dapat kinakalimutan yung gawain ng Diyos, which actually happened to them. At naiisip ko nga, ilan sa ating mga Christians ngayon who claim, of course, to be the servants of God, to follow Him, ang ganun ang tamang priority. Ang Diyos muna, and then, tsaka na ang ibang mga bagay susunod. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. They had to be reminded. Now, ang dalawang mensaherong ito at ang mensaheng daladali nila ay napakahalaga. Una, from the prophet Haggai, kailangang palakasin ang kalooban ng mga tao na maging abala muli sa paggawa ng templo. Ang mensahe naman na galing kay Prophet Zechariah ay yung spiritual na kalagayan ng mga tao. Now, the name Zechariah means the Lord remembers. Ang Panginoon ang umaalala. At inilarawan itong si Prophet Zechariah as a prophet of restoration. Yun ang kanyang tungkulin para ibalik ang mga tao. Andun siya para tulungan ang mga taong manumbalik sa kanilang sinimulang gawain pero natigil. And kailangan din natin yan. Minsan, di ba, may mga dumarating sa buhay natin, nagsimula na tayo pero nagkaroon ng somehow hindrance. May mga siguro naging ibang kabalanan pero kailangan may gamitin ng Panginoon para muli manumbalik tayo sa tamang focus. Now, dito natin makikita ba't kailangan pareho itong si Haggai at si Zechariah at ang mensaheng dalada nila para magkaroon ng balanse. Kung si Haggai lang ang nangusap, pwedeng isipin ng mga tao, ang mahalaga lang naman yung templo the physical building. Pero dahil andyan din si Zechariah, pinakita naman niya na ang Diyos ay interesado una sa buhay ng mga tao bago pa yung building. Totoo naman, di ba? Aanin mo nga ang magandang building kung ang puso ng mga tao at ang kaluluwa malayo sa Diyos. At yun ang kailangang unang itatag ng Panginoon, yung ating kalooban, yung ating relasyon sa Kanya, sapagkat ang ibang bagay ay susunod. Hindi magiging problema yung physical work kapag yung ating isip at puso ay tama sa harapan ng Diyos. Again, there should be that proper balance. Kaya pagdating natin sa Ezra chapter 5 verse number 2, very interesting. Bakit? Sabi doon, so Zerubbabel the son of Shealtiel and Jeshua the son of Jozadak rose up and began to build the house of God which is in Jerusalem, and the prophets of God were with them helping them. Pasinin nyo, kung ganong ginamit ng Diyos ang mga mensahe nila na maging epektibo para i-challenge ang mga tao. Kaya nagpasimula ulit sila At mapapansin natin, hindi lang sila nangaral, naging kabahagi sila mismo ng aktual na gawain, yung pagtatayo. Gusto nilang maging kabahagi. Now, bakit ba kailangan na gawin na nila ito sa panahong ito?
Now again, as an added background, ang panahon ito ay medyo magulo. Lalo na yung panahon na si King Darius ay naging hari. Nung sinimula nila ang gawain ito sa Jerusalem, hindi na nila ipinagpaalam ang gawain ito sapagkat, again, bago yung hari, marami siyang pinagkakaabalahan ng pakikipaglaban, tapos hindi na niya mapapansin ang maliit na syudad ng Jerusalem. Malayo siya eh. So kaya, nung sinimula nila, hindi na sila nagpaalam. Pero itutuloy ulit ang gawain. And so, nabanggit natin kanina, there were oppositions in the past, magkakaroon ulit ng opposition at this particular time, pero a different kind of opposition. Sabi sa verse number 3, at the same time, Tattenai, the governor of the region beyond the river, and Shethar-boznai and their companions came to them and spoke thus to them, who has commanded you to build this temple and finish this wall? Actually, natural lang ang tanong nitong si Tattenai, the governor. Siya ang binigyan ng pamamahala eh. Lalo na, napansin nila, it seemed like this is a great work. Yung construction, hindi siya basta-basta. Kaya, nagtanong siya, sinong nagbigay ng permission sa inyo? Parang simple lang. Alam ba, pag sa atin, usually, kapag may pinapatayo, makikita nyo, nakapaskil dapat yung building permit. Meron yan eh. Kinukuha ng building permit. Sa panahon natin yan. Parang ganon. Nagtatanong lang siya because he was the appointed man of the government of Persia para sa lugar na yun. Kasama na ang Judea. At dito makikita natin, although he was asking, pero hindi masama ang kanyang intensyon. Yung mga naunang opposition, masama ang kanilang intensyon para patigilan. Pero siya naman, gusto lang niya makita sa pagkatungkulin niya to para makitang lahat ay nasa tamang order. Sisiguraduhin niya na lahat ay gumagawa sa naaayon sa batas. So, this is also a good reminder. Hindi lahat ng nagtatanong, ibig sabihin, kalaban agad. May mga nagtatanong simply because they are curious. O gusto nilang mas maintindihan ano bang nangyayari. Diba? So, huwag tayo agad medyo matatakot o negative agad impression, ay ayaw niya sa akin. No. Maybe, may ibang dahilan bakit sila nagtatanong. At yun mismo ang naganap dito. Kaya siya nagtatanong. Gusto niyang siguraduhin. How do we know? Sabi dito sa verse number 4, then accordingly, we told them the names of the men who were constructing this building. Naging matapat sila. Sinabi ng mga tao, sino yung mga kasama sa paggawa. Pero notice the great difference sa verse number 5. But the eye of their God was upon the elders of the Jews, so that they could not make them cease till a report could go to Darius. Yun ang pinakamalaking kaibahan. Hindi agad mapapatigil ang paggawa ng templo sapagkat ang Diyos ay nasa kanila. The eye of God was upon the elders of the Jews. Sinasamahan sila ng Diyos at magpapatuloy sila until such time na gustuhin ng Diyos at hanggat hindi pa na ipapadala yung sulat sa hari. Now, you can imagine, malayo ang lugar at dahil sa hindi pa ganun kabilis ang kanilang postal system, matagal bago makarating sa hari. It will give them time to continue on the work. At the same time, sa panahon ngayon, lalo silang makakapanalangin sa Diyos para tulungan sila sa paggawa at sa kanilang kinakaharap na sitwasyong ito na merong nagtatanong. And then, eto na. Dumadating na yung sulat. Sabi sa verse 5, the second part, then a written answer was returned concerning this matter. Makikita natin, ibibigay yung laman ng sulat. Sa verse number 6, this is a copy of the letter that Tattenai sent. Makikita nyo agad ang karakter nitong si Tattenai as the governor. Siya yung responsible sa lugar na yon. Very responsible administrator siya. Bakit? Gumawa siya ng kopya ng sulat. Hindi lang iisa, yung original, gumawa siya ng kopya. Bakit? Para makapagbigay pa sa kanila. And ito mismo, yung ginamit ni Ezra para mailagay ito dito sa ating binabasa. Kung walang copy na ganon, baka wala tayong record of what really happened. So gusto lang niya makasigurado everything was put into proper record.
Ito yung sulat. Sabi doon, the governor of the region beyond the river and Shethar-Bozna and his companions, the Persians who were in the region beyond the river, to Darius the king. Verse 7, they sent a letter to him in which was written thus, to Darius the king, all peace. Verse 8, let it be known to the king that we went into the province of Judea to the temple of the great God, which is being built with heavy stones, and timber is being laid in the walls, and this work goes on diligently and prospers in their hands. Pansinin nyo, binabalita lang nyo yung nangyayari. Kaya nga, as I was observing this, hindi siya yung may kinikilingan. Gusto lang niyang iparating sa hari yung talagang nangyayari at this particular time. At sino ba naman ang hindi makakapansin? Yung ginamit na term sa ating King James, ang ginamit, great stones. And literally, ito daw, sa sobrang laki ng mga bato, hindi mo kayang itulak. Kailangan may nakalagay na rolled. Hindi mo siya kayang buhatin actually. Kaya rolled stones, kailangan may nakalagay sa ilalim para mas madaling umandar. Ganong kalalaki. So, imposibleng hindi mapansin yung ganong kalaking gawain. It was very, very easily be observed. Verse number 9, ano nangyari? Then we asked those elders and spoke thus to them, who commanded you to build this temple and to finish these walls? Yun mismo yung sinabi nila sa mga nakaraang verse. And then sabi, we also asked them their names to inform you that we might write the names of the men who were chief among them. Ibig sabihin, kaya pala ang laki na yung pangalan para ipaalam nila ito yung mga involved sa gawain ito. Whatever happens, tama man ito o hindi, eto sila. Diba? Yung mga tao ngayon, nagtatago under false names. Sila, hindi sila nagtago, sinabi nila ang pangalan nila. In verse 11, and thus they returned us an answer saying, napakaganda ng sagot ng mga Jews. Sabi nila, we are the servants of the God of heaven and earth. Wow! Pinapakita nila, kaya nila ito ginagawa dahil lingkod sila ng Diyos. At ang pagkaka-describe, the God of heaven and earth, hindi lang kagaya ng kanilang mga local gods na parang dito lang, ang Diyos siya, ang Diyos ng langit at lupa. Yun mismo. Di ba? The very first verse in the Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ganun kalaki ang Diyos. At para sa kanila, it's like a badge of honor para sabing, lingkod kami ng dakilang Diyos. Hindi nila ikinahiya ang ganoon. Tayo ba as Christians, are we truly proud in a good way that we are servants of the Most High God? Diba? Makikita ba ng mga tao, siya ang ating Diyos sa pinaglilingkuran? Or kagaya tayo ng iba na nahihiyang sabihin Christian sila o tagapaglingkod ng Diyos? Sana wag. Sabi doon, and we are rebuilding the temple that was built many years ago, which a great king of Israel built and completed. Binalikan nila ang kanilang kasaysayan. Again, in reference to the grandeur of King Solomon and the original temple. Nagkaroon na kami dati ng temple so many years ago, pero kailangan ulit magkaroon dahil nasira na eh. And then sabi nila sa 12, but because our fathers provoked the God of heaven to wrath, He gave them into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, the Chaldean, who destroyed this temple and carried the people away to Babylon. Alam nyo, dumating sila sa point, kailangan sila maging humble enough to accept ano yung naging pagkakamali ng mga kanilang mga magulang. Yung pagre-rebelde sa Diyos, yung hindi pagsunod sa Diyos, yung katigasan ng kanilang mga ulo, kailangan silang parusahan ng Diyos. At naging bahagi ng kasaysayan nila yun. Kaya sila nawala ng matagal na panahon. Inamin nila yon. And alam naman natin, di ba? Kung tayo matututo, at kung tayo hindi na natin uulitin yung mga pagkakamali ng nakaraan, kailangan matuto tayo mag-acknowledge, una, nagkamali talaga tayo at ang ating mga magulang. Humingi tayo ng tawad sa Diyos kung kasama tayo. Siyempre, bayan natin to eh. Kung sa Pilipinas ang pinag-uusapan na. Pangalawa, kailangan wag na nating balikan yung maling ginawa at ngayon gusto natin ituwid yung mga pagkakamaling yun.
Pwedeng magpasimula ang Diyos sa panibagong henerasyon ng mga tao na magiging matapat sa Kanya. Kung yung mga nauna hindi naging tapat, at kung yung mga kasalukuyang henerasyon ayaw maging tapat, dapat tayo yung mga tapat sa Diyos. Inamin nila yan. Di ba may kasabihan tayo, history repeats itself. Bakit? Hindi natututo sa nangyari sa nakaraan. We should be students of history and learn from the past so that hindi na maulit ang mga pagkakamaling yun. Anong nangyari? Sabi sa verse 13, however, in the first year of Cyrus, king of Babylon. Again, notice he would be mentioning here the name of an important person. At sigurado, kilala nila si Cyrus, who became king of Babylon. Anong nangyari daw? King Cyrus issued a decree to build this house of God. Siya yung unang ginamit ng Diyos para mag-issue ng decree, papatayo muli ang templo. At sabi sa 14, also the gold and silver articles of the house of God, which Nebuchadnezzar had taken from the temple that was in Jerusalem and carried into the temple of Babylon, those King Cyrus took from the temple of Babylon, and they were given to one named Sheshbazzar, whom he had made governor. So, natandaan nyo naman, nung nilusob ni Nebuchadnezzar ang lugar nila, kinuha niya pati yung mga mamahalin at yung mga articles ng kanilang temple. Pero, nung nagkaroon ng pagkakataon, binalik uli nitong si King Cyrus. So again, ginamit siya ng Panginoon para ma-restore yung nawala sa kanila. May mga nagsasabi, yung binanggit yung pangalang Sheshbazzar, ito daw marahil ay isa pang pangalan ni Zerubbabel. Remember, isa siya sa mga leaders na gagamitin sa panahong ito ng pagtatayo. At ito daw yung pangalang nakatala sa kanilang official records ng mga hari. Kaya marahil ginamit nila ang pangalang iyon. The name Sheshbazzar. At anong kanyang sinabi sa 15? And he said to him, take these articles, go carry them to the temple site that is in Jerusalem, and let the house of God be rebuilt on its former site. Very specific command. Then the same Sheshbazzar came and laid the foundation of the house of God, which is in Jerusalem. And from that time, even until now, it has been under construction and it is not finished. Again, maganda ang character nitong si Tattenai sapagkat gusto niyang magbigay ng balance report, balance account, para lang malaman ng hari ano ba talaga ang nangyayari. Hindi siya nagbibigay ng false report. At gumawa siya ng request. Ano yung request niya from verse 17? Now therefore, if it seems good to the king, let a search be made in the king's treasure house, which is there in Babylon, whether it is so that a decree was issued by King Cyrus to build this house of God at Jerusalem, and let the king send us his pleasure concerning this matter. It was a polite request, nakikiusap siya. Wala pa kasi silang kopya talaga nung sulat na iyon. Ito ang kinukwento niya, ito ang sabi nila na nangyari. And so, may I please request the king, paki-search. At makikita nyo, kahit yun gagamitin ng Diyos sapagkat hindi madaling maghanap ng mga records, lalo na sa napakatagal na panahon. Marami nang nakasulat. Question. Anong gagawin ng hari pag na-receive niya yung sulat? Pagbibigyan ba niya ang kahilingang ito? At anong kanyang gagawin sa natigil na gawain ito? Gusto ba niyang ipatuloy o sabihin na lang niyang huwag niyo nang ituloy yan? Actually, that will be the message of chapter 6. Pero just to give you a hint, isang bagay makikita natin dito. Every step of the way, kinabayan sila ng Diyos. Yung mga hindi nila nakikitang pwedeng mangyari, yung mga malinaw na utos ng Diyos, ginagabayan sila ng Panginoon. Kaya walang aksidente na nakarating sila at this particular time. At mapapansin din natin, di ba? Kapag ang mga anak ng Diyos gumagawa ng ayon sa gusto ng Diyos, and we are doing everything in the legal way, as much as possible, wala tayong dapat ikatakot. At sila, dahil totoo lang naman ang mga sinabi nila, hindi sila nag-invento at sinunod nila lahat iyon,
Hindi nila kailangang matakot. And eventually, we would see sa mga susunod na chapters, God would continue to be with them as a people. Okay? Minsan, di ba, may mga ganun, tinatawag natin parang hiccups. May konting delay. Pero kapag plano ng Diyos, hindi pwedeng pigilan ng tao. It will continue on if it is the work of the Lord. Let us continue to serve our great God. Ano man ang ibig sabihin para sa atin? But as one body, sana sama-sama tayo with the courage and strength na binibigay ng Panginoon to pursue that goal. Diba? Na binibigay ng Panginoon. Sabi ni Paul, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Magpatuloy tayo mga kapatid. Sabi nga ni Pastor Eric, wow, 40 years na ang SGBC. Marami nang ginawa ang Diyos, pero marami pa siyang gagawin. And I hope maging excited tayo sa mga higit pang pwedeng gawin pa ng Panginoon. As I close this message in 2 Corinthians 9:8, sabi doon, 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Sa Diyos pa rin nakasalalay. Pwede tayong pagpalain ng Diyos ng kanyang biyaya so that sumagana pa tayo ng higit para sa kalwalatian. So may God bless all of us, my brethren, for another 40 years ng SUBC. God be praised. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa amin at sa bawat ginagawa niyo sa aming buhay. Salamat because we can draw such inspiration and lessons from your word. Salamat dahil kung naganap ito sa panahon nila at ipinakita niyo yung makapangyarihang pagkilos. Kami rin po, Panginoon, alam namin na marami pa kaming mga dadaanan sa buhay na ito hanggang sa panahon kami ay inyong kunin. But help us to be prepared for such a great work na gagawin niyo pa sa aming kalagitnaan, to be able to reach more people for your name's sake and for your name to be proclaimed sa iba't ibang dako ng mundo. Maraming salamat po, and gabayin niyo po ang inyong mga anak sa aming pag-iwalay. We commit all of these things in the Lord Jesus' name.